Bigla bang na-freeze ang TikTok Pay Later mo? Hindi ka na makautang? Hindi rin magamit yung limit mo kahit ang laki-laki na niya? At nanghihinayang ka, syempre. May nakalagay ba na account restricted or frozen? At ang masakit mga ka-reloan, hindi mo alam kung bakit biglang nagkaganito. Danas na danas ko yan, gulat na gulat ako, gagamitin ko yung TikTok Pay Later ko dahil meron akong kailangang orderin pero hindi na siya lumalabas sa payment option. Nun pala, naka-freeze na siya. Sa video na to mga karilon, tuturuan ko kayo ng mga possible reason kung bakit nga ba nangyayari sa atin to. Kung bakit napiprease yung TikTok Pay Later natin. At syempre, paano natin siya maayos step by step. Kasi naayos na yung akin. So kung gusto mo ring maayos yung TikTok Pay Later mo, tapusin mo yung video natin na to hanggang dulo. Pero disclaimer lang agad mga karilon, hindi po ako official staff ng TikTok Pay Later or ng TikTok. Based lang ito sa experience ko mismo at sa mga experience din na nababasa ko online ng mga users. At syempre, nag-research na rin ako para makatulong sa inyo at makatulong din sa sarili ko nun kasi hindi talaga ako mapakali nung hindi ko magamit yung TikTok Pay Later ko. Kaya mga ka-reloan, kung ready ka na, simulan na natin to. Hello mga ka-reloan! Welcome back again sa my YouTube channel ko! Good vibes. Mga ka-reloan, ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing frozen yung TikTok Pay Later natin? Ka-reloan, kapag sinabing frozen yung TikTok Pay Later mo, ibig sabihin pansamantalang nilimit o hinarang ni TikTok ang Pay Later mo. At kapag nangyari to mga ka-reloan, posible na hindi ka makapag-check out, hindi lumalabas yung TikTok Pay Later mo sa payment option, nabawasan o na zero yung limit mo. O kaya naman ay kailangan mong mag-verify ulit. Sa akin naman, hindi siya nabawasan, hindi rin siya na zero. Pero, na-freeze talaga siya, hindi siya gumagalaw. As in. At syempre mga karilong, nakaka-stress, nakakalungkot talaga kapag nangyayari sa atin to. Lalong-lalo na kapag ine-expect mo siya na magagamit mo dun sa item na gusto mo pero hindi mo nga magawa, so nakaka-stress talaga. Mga karilon, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit nga ba na-freeze yung ating TikTok Pay Later. Unang-una na nga ay late payment. Ito rin yung una kong naisip nun sa akin pero hindi naman talaga ako totaling late na late. As in, on time naman ako magbayad. Kung May 15 yung aking due date, May 15 ako nagbayad. Pero, alas 11 na ng gabi, yun yung pinaka talaga natatandaan ko. Ito talaga yung pinaka-common na dahilan kung bakit maraming TikTok Pay Later user yung napiprease. Kahit isang araw ka lang dyan malate, automatic na nagpa-plug ang system. Kaya kapag lagi kang late, possible talaga na ma-freeze yung account mo. Mas worse ay mawala na yung offer sa'yo. Pero hindi naman to basta-basta mawawala. Pangalawang posibleng dahilan, suspicious activity. Halimbawa, paiba-iba yung device na ginagamit mo. At ayun nga, kasi 3 cellphone ko, yung naka-open yung TikTok ko at lahat yun, kung ano yung mahawakan ko doon ako nag-o-order. So, red flag pala siya. O kaya naman ay biglang daming transaction, gumagamit ka ng VPN, o iba-ibang location. Yan yung mga suspicious na action. Akala tuloy ni TikTok Pay Later or ng system ay suspicious yung mga activity na ginagawa mo kaya minsan nabablock. At pangatlo nga mga karilo na posibleng dahilan ay incomplete verification. Minsan expired yung ID, minsan naman blurry yung selfie na in-upload ninyo, at minsan hindi tugma yung impormasyon. Kaya importante dito kay TikTok Pay Later na laging updated ang iyong information at malinaw lagi ang verification mo. Pang-apat na dahil nga ay multiple accounts. Kung marami kang TikTok accounts tapos ginagamit mo sa Pay Later, posible talaga na ma-detect yan. At minsan, dyan na nagsisimula ang freeze. At panglima, minsan naman mga ka-ring loan ay system maintenance lang or random review. Minsan, hindi naman ikaw ang may kasalanan. Diba? Hindi naman tayo palagi ang may kasalanan. Kasi kagaya ng ibang application, may random checking din si TikTok. Lalo na kapag tumataas na yung usage mo. So, yun mga karilong, yun yung 5 posibleng dahilan kung bakit napiprease yung account natin. Meron ka ba? Tingnan mo, isa-isahin mo yan. Baka nandyan yung dahilan kung bakit ka freeze ngayon. At syempre mga karilong, eto na yung exciting part. Paano natin ito maayos step by step? Syempre, step 1, bayaran mo lahat ng overdue mo kung meron ka mang overdue or meron ka mang delay kay TikTok Pay Later.
Unang-una yan, i-check mo agad kung may pending ka ba or kung meron ka bang overdue. Kahit maliit pa yan mga ka-reloan, bayaran mo muna lahat. Pagkatapos magbayad, tingnan mo, automatic bumabalik yan after lang ng ilang days. Step 2 mga ka-reloan, i-update mo yung application. Pumunta ka sa Google Play Store mo o kaya naman ay sa Apple Store mo. Then, update mo TikTok app. Kasi minsan pala bag lang or outdated yung iyong version na gamit. Step 3, clear cache. Punta ka sa profile mo, tapos hanapin settings, tapos hanapin mo yung application ng TikTok mo, then click mo siya, then free app space or clear cache. Minsan kasi simpleng cache problem lang pala. At step 4, mga ka-reloan, re-verify your account. Kapag may request na ID verification or selfie verification, kumpletuhin mo agad at siguraduhin mo na malinaw yung ID mo, hindi malabo yung camera, at tugma ang pangalan at birthday. Step 5 mga ka-reloan, contact TikTok support kung alam nyo naman na wala dun sa mga possible reason kung bakit kayo na-freeze. Kapag ayaw pa rin, ito yung pinakamahalaga nyong gawin. Punta ka sa settings ng TikTok mo, then report a problem. TikTok Shop, then TikTok Pay Later. At i-explain mo ng maayos yung issue mo. Ito yung example lang na sasabihin mo. My TikTok account was frozen. Even though I already paid my dues, I hope you can review my account. Yun lang, ganun lang kasimple. Simple lang. At huwag kang galit agad kasi baka si support pa yung ma-stress sa'yo at lalong hindi ibalik yung account mo. At step 6 mga ka-reloan, maghintay. Ito lang din talaga yung ginawa ko, naghintay lang din talaga. Pero syempre, ito yung pinakaayaw nating lahat, di ba? Yung naghihintay. Aminin nyo yan. 24 hours, minsan 7 days, minsan mas matagal, depende sa review. Pero ako, almost 2 months akong nag-intay mga ka-reloan. Kaya habang naghihintay ka, ay iwas muna sa mga suspicious activity. Ako nga, habang naghihintay, ang iniisip ko kasing dahilan kung bakit ako na-frozen, ayun dahil nga, nagbayad ako ng alas 11 ng gabi, yung ma-due date na ako. Ang ginawa ko lang mga ka-reloan ay umorder pa rin ako kay TikTok ng COD, cash on delivery. Ayan, ginamit ko pa rin si TikTok. Parang binibuild ko ulit yung trust niya, ganun. So, ayun nga, after naman ng almost 2 months, ay ibinalik niya ulit yung aking TikTok Pay Later. Pero ayun nga, dahil nga sa pagre-research ko, itong mga nakaraan, ay baka nga dahil 3 cellphone yung gamit ko sa TikTok ko, siguro yun ay medyo suspicious din para kay TikTok. Ganun lang mga ka-reloan, gamitin mo pa rin si TikTok mo, mag-COD ka pa rin kahit maliliit na amount lang, at least nakikita pa rin ni TikTok na ginagamit mo siya. At mga ka-reloan, eto na yung part 4. Eto na yung mga bawal mga ka-reloan para makaiwas tayo or hindi na ulit tayo ma-freeze. Una, tandaan mo, late payment, wag na wag kang malilate. Pangalawa, fake information, wag na wag mong lolokohin yung information. At ayun pa nga, pangatlo mga ka-reloan, multiple accounts. Pang-apat na dapat mong iwasan ay VPN habang gumagamit ka ng TikTok Pay Later. At panglima ay sunod-sunod na failed transactions. Then yun pa nga isa pa, ay nung huling order ko bago ako ma-freeze ay meron akong na-cancel na isang order. Hindi ko kasi napansin na nag-chat yung seller at pinapa-confirm pa sa akin yung order ko. Pag hindi ko pala yung na-confirm ay cancel. Eh, ang alam ko sa mga pay later, ayaw nila ng mga cancel. At syempre mga ka-reloan, mas okay na clear yung account natin para mas tumagal yung paggamit natin ng mga pay later. At ayun lang mga ka-reloan, sana ay nakatulong sa inyo itong video natin para maayos yung mga TikTok Pay Later ninyo na na-frozen. Mga ka-reloan, kung may experience kayo tungkol dito ay i-comment nyo naman sa comment section natin. At para makatulong din tayo sa iba pang viewers. At syempre mga ka-reloan, kung gusto nyo pa ng mga tips tungkol sa mga online apps, Pay Later, at financial apps, ay i-like, i-subscribe, and hit the notification bell para manipay kayo tuwing mag-upload tayo. Thank you so much mga ka-reloan sa panonood. God bless you all. Ito nga palang gamit natin na foundation, lipstick, and blush on ay nandyan sa ating description. Sa mga gusto mag-checkout na kayo niyan.